Kilala sa bayan ng Malbar ang angka ni Bing bilang mga mambabarang, kaya namang kinatatakutan ang lahi nila. Walang sino man doon ang makapaglakas loob na kalabanin sila dahil sa takot. Hanggang sa mapadpad sa bayan nila ang pamilya Ramosa. Nakabili ang mga ito ng ancestral house sa Malbar at balak nila yung gawing rest house. Habang nakapamintana ang binatang si Sherwin, ay natanaw niya ang dalagang naglalakad sa kalye na may tangan ng isang basket. Unang kita pa lang niya rito ay may kakaibang tibok na siyang naramdaman sa puso niya. Nang mapatingin ito sa kanya at magtama ang kanilang mga mata, ay agad itong yumuko saka binilisan ang paglalakad. Hinabol ito ng tanaw ni Sherwin. Isang tipikal na probinsyana ang tingin niya sa dalaga. May mahabang buhok, nakapalda at mahinhin ang pagkilos. Mukhang napakamahiyain. Napangiti si Sherwin at nag-isip ng paraan kung paano niya makikilala ang babae. Mabilis ang mga kamay na in-sketch niya ang mukha nito. Inabangan niya ang muling pagdaan ng dalaga, balak niyang ipakita rito ang sketch niya. Ngunit lumipas ang maghapon na hindi niya nakita ni anino nito. Nagpasya siyang maglakad-lakad. Hindi siya mapakali, kaya't naisipan niyang ipagtanong kung may nakakakilala sa babaeng in-sketch niya. Isang ali na galing sa tindahan ang naisip niyang pagtanungan. Napakunot ang noon nito nang ipakita niya rito ang sketch. Luminga ang ali bago sinabi sa kanya na iwasan ang babaeng iyon dahil ang lahi niyon ay mga mambabarang. Napakadelikado nila. Tapos ay tinalikuran na siya nito. Inis namang napakamot ng ulo ang binata. Wala siyang pakialam kahit lahi pa ng aswang ang dalaga. Basta gusto niya itong makita ulit. Ang sunod na pinagtanungan niya ay isang matandang lalaki na naninigarilyo ng tabako sa harap ng isang bakuran. Anito, ang dalagay nakatira sa gulod. Tulad ng nauna ay binalaan niya ang binata at sinabihan na mag-ingat. Tumango na lang si Sherwin pagkatapos ay sabik niyang tinunton ang sinasabing gulod kung saan nakatira ang dalaga na ayon pa sa matandang lalaki, ito ay nagngangalang Bing. Medyo nahirapan si Sherwin na tuntunin ang gulod. Hindi niya maintindihan, parang sadyang may naglilikaw sa kanya kasi nadaanan na niya ang mga nadaanan. Nung malapit na siyang sumuko ay saka naman abot ng tanaw niya ang isang bahay na nag-iisang nakatayo roon. Nangislap ang mga mata niya nang mapaisip ito na ang hinahanap. Hindi naman siya nagkamali. Natsyempohan niyang lumabas ng bahay ang dalaga. Kinuha ang walis tingting sa isang tabi at saka sinimulang walisan ang bakuran nilang puno ng mga tuyot na dahon. Natikilan ng dalaga nang maramdaman ang presensya ng binata. Hindi na nagawang makapagtago pa ni Sherwin nang tumingin sa direksyon niya si Bing. Tila takot na nagmamadaling tumalikod ang dalaga, pero pinigilan siya ng binata at sinabing gusto lang niyang ibigay dito ang sketch niya, sabay abot sa papel na may mukha nito. Sumilay ang ngiti sa labi ni Bing, ngunit saglit lang ito. Sinabihan niya ang binata na umalis na dahil delikado roon. Pagkasabi niyon ay nagmamadali nang pumasok sa loob ng bahay ang dalaga. Nagpahabol ang salita si Sherwin, sinabi ang pangalan niya. Sa likod ng pinto ay nakasandal pa si Bing at tinig ang sinabi ng binata. Napaisip si Sherwin kung bakit pa nila sinasabing delikado roon. Kung totoo mang mambabarang ang lahi ng dalaga, hindi naman siguro siya mapapahamak kung wala naman siyang ginagawang masama. Gusto lang naman niya makipaglapit sa dalagang natipuhan niya. Wala naman siyang masamang intensyon. Hindi tumigil si Sherwin hanggat hindi siya napapalapit sa dalaga. Lagi niyang inaabangan ang pagdaan nito at sinasabayan sa paglalakad. Hindi rin naman maitago ng dalaga ang kasiyahan sa tuwing magkakalapit sila ng binata. Hanggang sa mabuo ang lihim nilang ugnayan. Sa dulo ng kakahuyan ang lihim nilang tagpuan. Ayaw ni Bing na malaman ng kahit sino ang kung anong meron sila dahil magagalit daw ang nanay niya. Walang magawa si Sherwin kundi sundin na lang kung ano ang gusto ng nobya. Maging ang pamilya rin naman ni Sherwin ay hindi sang-ayon nang makitang kasama niya si Bing. Alam ng mga ito ang tungkol sa lahi ng mambabarang sa lugar na yon, kaya't mahigpit nilang tinutulan ang pakikipag-ugnayan ni Sherwin sa dalaga. Isang araw, habang sabay silang naglalakad, ay isa sa mga kaanak ni Bing ang nakasalubong nila. Masama ang tingin nito kay Sherwin, kaya tumistansya sa paglalakad ang dalaga.
Pagdating ni Bing sa bahay nila, sinalubong agad siya ng ina at binalaan. Alam naman daw ng dalaga na hindi pinapayagan ng angka nila na magkaroon ng relasyon ang sino man sa kanila sa hindi nila katulad. Kaya't kailangan daw ni Bing na putulin ang ugnayan nito sa dayong binata. Alam na alam daw ng dalaga na ang mga kalahi nila ay malulupit na mambabarang. Inilalagay lang daw niya sa kapahamakan ang binatang dayo, maging ang sariling buhay. Subalit hindi nagpatinag sina Bing at Sherwin, ipinagpatuloy nila ang lihim na pagkikita. Dahil doon ay naparusahan ng mga kaanak niya si Bing, iginapos siya ng mga ito sa imbakan ng mga dayami at doon nilatiko ng walang awa. Dahil ilang araw nang hindi nagpapakita si Bing, kaya't lakas loob na pinuntahan ito ni Sherwin sa bahay ng mga ito sa gulod. Ang ina ni Bing na si Aling Corazon ang humarap sa binata at sinabing kung talagang mahal nito ang kanyang anak, ay hayaan na lang niya ito at layuan. Natanggap na nito ang parusa sa pakikipag-ugnayan sa kanya, kaya't sana raw ay maging aral na ito sa kanila at tanggapin na lang na hindi sila para sa isa't isa. Hindi pumayag si Sherwin, ipaglalaban daw niya ang dalaga. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi napansin ni Sherwin ang isang insektong palihim na sumusunod sa kanya. Nang gabing yon, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Sherwin. Nahiga siya at nahirapan ng bumangon. Habang natutulog ay may mga insektong gumagapang sa katawan niya, kaya't nagising siya at pinagpag ang mga ito. Makalipas lang ang ilang oras ay mas tumindi pa ang pananakit ng katawan na nararamdaman niya. Tila ba may mga insekto nagliliparan sa loob ng kanyang katawan hanggang sa meron nang lumabas sa kanyang bibig. Nang hilakbot si Sherwin, ngayon ay alam na niya na may bumabarang sa kanya. Posibleng ang nanay ni Bing o isa sa mga kaanak nito. Dali-daling nagpatawag ng albularyo ang mama ni Sherwin. Ito na nga raw ba ang sinasabi niya, kaya tutol siya sa pag-iibigan ng dalawa. Mapapahamak lang ang anak niya. Batid ng albularyo na hindi niya kayang labanan ang barang na kumapit sa katawan ng binata, pero sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya. Subalit kinabukasan din ay hindi na nagising ang albularyo. Kaya naman pinanghinaan ng loob ang mga magulang ni Sherwin. Sinugod nila ang baluarte ng mga mababarang, ngunit sa bukana pa lang ay hinarang na sila ng mga ito at sinabing huwag na silang magtangkang lumapit kung ayaw nilang mapahamak ang mga buhay nila. Hindi naman nagpatinag ang pamilya Ramosa. Pinaulanan nila ng bala ang mga mambabarang. Mabilis naman nakapagkanya-kanya ng tago ang mga mambabarang, kaya't walang tinamaan isa man sa kanila. Ngunit binigyan sila ng babala ng mga Ramosa na hindi sila natatakot at babalikan nila sila ng may mas malaki pang puwersa. Si Bing ng mga sandaling iyon ay nakagapo sa loob ng kanilang bahay. Ito ay dahil ilang beses siya nagtangkang tumakas para puntahan ang nobyo. Nilapitan ni Aling Corazon ang anak at pinakiusapan ito na isuko na ang pag-ibig na yon. Umiling si Bing at sinumbatan ang ina. Gusto raw ba nito na gawin din niya ang ginawa sa kanyang ama noon? Alam ng dalaga na mahal ang nanay niya ang katatay niya, ngunit hindi ito nabibilang sa lahi ng mga mambabarang, kaya't mas pinili ng nanay niya ay takwil ang pag-ibig kahit panagbunga na ang pagmamahalan nila. Hindi raw niya gagawin ang ginawa ng ina kahit buhay niya ang maging kapalit. Pipiliin pa rin niyang ipaglaban ang pag-ibig na dumating sa buhay niya. Ipaglalaban niya si Sherwin. Nagmakaawa si Bing sa ina na alisin ang barang sa kanyang nobyo. Yumuko si Aling Corazon at sinabing hindi siya ang nambarang sa binata, kundi ang kanilang pinuno, kaya anumang oras ay maaring malagutan na ng hininga ang binata. Napapikit si Bing, hindi napigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata. Dahil sa nakitang kapighatian ng anak ay nagdesisyon si Aling Corazon. Pumasok siya ng kanyang silid at doon ay isinagawa ang pagkontra sa barang kahit alam na niya ang magiging kapalit niyon. Kinabukasan, nagmulat ng mga mata si Bing, nakalagna ang tali sa mga kamay. Nagmamadali siyang bumangon at sinek ang ina sa silid nito. Gayon na lang ang pagkabigla niya nang makita itong nakahandusay at wala ng buhay sa gitna ng mga kagamitan nito sa pambabarang. Alam na agad niya ang ginawa ng ina, kaya't nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Batid niya na kapag kinontra ng ina ang barang ng kanilang lahi, ay buhay nito ang magiging kapalit.
Nagsakripisyo ang ina para sa kanyang pag-ibig na hindi nito nagawa noon para sa sariling pag-ibig. Humingi si Bing ng tawad sa ina dahil hindi niya gustong mawala ito sa kanya. Nabigla lang siya nang sabihin na alisin ang barang sa kanyang nobyo. Hindi niya agad naisip ang sumpa ng kanilang pamilya. Gayunpaman, labis niya itong pinasasalamatan. Batid niyang nagawa ito ng ina dahil sa pagmamahal sa kanya. Alam din ni Bing na hindi siya mapapatawad ng mga kalahi nilang mambabarang, kaya't matapos iayos ang labi ng ina ay hinagkan niya ito sa noo at nagmamadaling umalis. Nagulat pa siya nang makasalubong si Sherwin sa kakahuyan na tila nagmamadali din sa pagpunta sa kanya. Bakas pa sa kanilang dalawa ang mga paghihirap ng katawan na pinagdaanan nila, kaya't mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Nagpasya silang lumayo sa lugar na iyon, malayong malayo, kung saan makakapamuhay sila ng malaya at payapa.